ng Pilipinas at ng bansa ng China na ang Pangulo ay si Xi Jinping. Wala tayong ibang ipinaglalaban kundi ang ating Islam na kalayaan. Ang tawag noon ay South China Sea. Pero dahil kinukubkob na ng mga Chinese ang lugar na yan, ang karagatang yan, pinalitan ng mga Pilipino na ang tawag ay West Philippine Sea. Ano ba ang mga Pinoy na dumarating doon? Sila ay walang bitbit na armas, wala silang bitbit na kung ano paman. Ang kanilang tanging bitbit ay mga panligo, life jacket, fins, and dawat-dawat ang ating bandila at ang bandila ng United Nations. Ito ang ating lalawigan ng Palawan at naroroon sa bandang gilid ang mga isla, yung mga island and reef na kinukuha na sa atin. Na nung nakaraang mga linggo ay pumunta doon ang Coast Guard at habang sila ay naglalayag papunta sa isang isla, sila ay sinalubong ng napakalaking Coast Guard vessel ng China at sila ay inisprehan ng water gun at sila ay nananatili lamang sa kanilang course of destination. Napakalungkot mga kapatid. Ang sabi ko nga sa isip-isip ko, Sir Chad, bakit wala bang water cannon ang ating Coast Guard para maglabanan na lang sila ng water cannon doon sa laot ng Kalayaan at sabihin ng mga Pinoy, Viva San Juan! Mag-San Juan na lang sila roon. Pero wala tayong magawa dahil ang mga Pilipino, ang iniisip nila ay maging mapayapa lamang. Tayo naman ang mga Kristiyano, ang ating inisip ay maging mapagpakumbaba lamang, mapalad ang maamo. Mapalad ang inaapi. Yan po yan, Binumba ng Coast Guard vessel yung sasakyang pandagat ng Pilipinas, lalo na papunta roon sa Kalayaan ay sa isang isla para tignan. Ngunit binubumba sila hanggat maari ay hinaharas sila na hindi makarating sa ating lugar. Yan ang China Coast Guard. Hindi nyo ba alam na ang Chinese militia vessels coming closer to Palawan ay hindi lamang iisa? Sila ay napakarami ng nariyan, mga kapatid. Wala tayong ibang aawitin o inaawit kundi ang ating lupang hinirang. Duyan ka ng magiting, saman lulupig di ka pasisiil. Aming ligaya na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa iyo. Wala talaga, Sir Chad, tayong laban. Sa ating awitin pa lamang, ligaya na natin pag tayo'y inaapi at pag namatay ka, mamatay ka ng dahil sa bansa mong Pilipinas. Kaya, ano pa ang ating sasabihin, kundi wala nang iba ang mamatay ng dahil sa iyo. Kapatid, ito ang ating mga kababayan. Wala silang ginawa kundi ang umawit sa laot ng lupang hinirang. Itaas ang watawat ng Pilipinas, itaas ang watawat ng United Nations na tayo ay sinusuportahan ng iba't ibang mga bansa na ang lugar na yan ay sa atin, mga kapatid. Kung inyong papansinin, wala tayong ibang minanang tapang kundi nanggaling kay Andres Bonifacio. Matapang na tao. Ang wika niya, sugod, pero 38 lamang at itak ang kanyang dala. Samantalang ang kabila ay kanyon at mga rocket at mga missile ang kanilang dala sa kapanahunan ngayon. Kaya siya ay ginawaran ng huwaran ng katapangan, sandigan ng kabayanihan. Kapatid, higit sa lahat ay walang iba kundi ang inawit ng ating mga kapatid sa tipuko. God is the Almighty. He is the power. He is the source of power. Nasa Kanya ang kadakalaan, ang kalwalhatian, nung ang palibot ng daong ay nakaranas ng bagyo. Siya'y natutulog sa bandang likuran at habang siya'y natutulog, nag-aalala ang mga alagad at ang wika ng mga alagad,
sa kabila ng ganitong kalagayan na nating nararanasan, ang Panginoon ay nakahiga, natutulog ng mahimbing. At nung siya'y ginising, ang sabi niya, bakit kayo nangangamba? Nung itinaas niya ang kanyang kamay, ang wika niya ay, peace, be still. At naging panatag at naging kalma ang karagatan na wala ang pag-aalala ng mga alagad. Kapatid, kaibigan, ikaw ba'y nag-aalala? Ikaw ba'y merong malaking suliranin? Ikaw ba'y naguguluhan? Ikaw ba'y punong-puno ng stress? Ikaw ay punong-puno ng problema? Ikaw ay punong-puno ng mga bagay na halos hindi ka na makatayo, hindi ka na makalakad? Bakit? Sapagkat nasa iyo na, tinanggap mo na ang lahat ng kalungkutan, ng pait, ng hinagpis, lahat-lahat. Kaibigan, lumapit ka sa Panginoon sapagkat sa Kanya, hindi niya ikukwento ang karanasan ng buhay mo. Karaniwan tayo kapag ka nagkukwento tayo ng mga karanasan ng buhay natin sa kumare, sa kumpare, sasabihin natin, Brad, ako'y may problema, maaasahan ba kita? Pwede. Pero hindi ko lang alam doon sa kukwentuhan ko kung maaasahan natin. Kasi uso na ngayon yung tinatawag na networking. Yung kwento ng buhay mo, naka-network na rin. Pero kaibigan, kapatid, sa Panginoon, magiging mapayapa ka. Ang lahat ng suliranin mo'y mapapawi. Ang lahat ng suliranin mo na may kaakibat na karamdaman at pagkakasakit ay maaalis, mawawala, gagaling sa piling ng Panginoon. Everybody say amen. Ang Panginoon kapag sinabi niyang, humayo ka at huwag nang magkasala pa. Bakit? Pinagaling ka na sa iyong physical na karamdaman, pinagaling ka pa sa iyong spiritual na karamdaman. Gumaling ang iyong physical at pinaalis ka, pinahahayo ka ng Panginoon, gumaling din ang iyong spiritual na buhay. Kapatid, ang Panginoon ay laging naghihintay sa atin. Ang wika niya, magkaroon ng kapayapaan at nagkaroon ng kapayapaan. Ang sabi ng Joshua 1:9, ang sabi ng talata, hindi ba kita inuutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglulupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man pumaroon. Everybody say amen. Yes. Mga kapatid, ilang mga utos ang binabanggit niya. Ikaw, number 1, ay magpakalakas. Bakit? Maraming mga tao ngayon ang nakahiga, hindi makaupo, hindi makatayo. Maraming mga tao ngayon na nasa ospital, nasa tahanan, nakahiga lamang ang tawag sa kanila. They are bedridden. Nakahiga lamang, gustong maupo, hindi makaupo. May mga taong nakaupo sa wheelchair, gustong tumayo, hindi rin makatayo. Sila'y talagang nakaupo lamang. Ikaw ay magpakalakas, number 1. Number 2, ikaw ay magpakatapang. Kaya maraming mga nanay ang matatapang. Walang ang mga tatay, kahit na tama, nanay pa rin ang tama. Sir Chad. Kaya nga pag nanay ang nagdesisyon, wala kang tatamaan. Tama lagi sila. Alam nyo bakit inilagay ang babae pagkatapos ng kasal na nasa kanan? Kasi ang babae raw is always right. Ang lalaki naman, pag nilagyan ng ribbon, nandito yung bulaklak sa kanilang kaliwa na tanda na malapit sa puso, close to the heart, sapagkat ang babae ay bulaklak ng buhay ng lalaki. Kaya nga sabi ni Brother John, nung siya'y may karamdaman, makita niya ang misis niya, ay nabubuhay siyang muli. Yan. Kaya mga nanay, kayo ang buhay ni tatay. Yan. Sa salitang ko yun nun ay napakaganda. Mapungaw si tatay
kung ara si nanay. Yan sa kuyunon. Malungkot ang nanay kung wala ang tatay. Masaya ang tatay kung wala si nanay. Tuloy natin. Ang pagtatapat kay Jesus sa bawat bagyo ng buhay. Kaya ang ating theme ay, we are faithful through the years. Nananatiling matapat sa paglipas ng mga panahon. Nagiging matapat sa paglipas ng mga taon. At ngayon, tayo ay nagtitiwala kay Jesus sa kabila ng mga bagyong dumating sa buhay natin. Tanungin ko po kayo mga kapatid, ano pong mga bagyo ang dumating sa inyong buhay? Naririyan ang matinding karamdaman, Brother John, alam ko pong dumating din sa iyo ang bagyo ng buhay. Sa akin, maraming bagyo ang buhay, Sir Chad. Nalubog. Kuya Norling, nalubog ako doon sa Agutaya. Ang panalangin ko, mananalangin ka na lang din, i-request mo na lahat sa Panginoon. Panginoon, kung mapadpad man ako, sana sa Boracay. Pabay, papuntang Boracay, Antique ang aming rumbo. Napakalalaki ng alon, mga kapatid. Isa pa ang pangamba ko, kung talagang malubog at mahiwalay na ako sa bangka, ang mga isda roon, ang mga pating doon ay hindi pustiso, nanay. Iniisip ko kapag ka dadagitin na at pagkagat mararamdaman mo yung hapdi sa paa, Panginoon, wag na sanang dumating. Palubog na ang araw, takip silim na kami naroroon pa sa laot, mga kapatid. Marami, kung ikukwento ko sa inyo isa-isa ang bagyo ng buhay. Napakarami. Kayo, mga kapatid, alam kong mas marami rin ang bagyo ng buhay nyo. Hindi lamang natin maisa-isa, ngunit anumang mga bagyo ang dumating sa buhay nyo, sa buhay natin, manatili tayong nagtitiwala kay Jesus. Everybody say amen? Yes, mga kapatid. Ang likas ng krisis, ang krisis ay isang panahon ng pagsubok. Kaya krisis. Yan yung panahon na susubukin ka. Susubukan kang wala kang pera. Ang tao ay makikilala mo kapag ka walang pera, ma'am. Makikilala mo raw ang tao sa apat na pamamaraan. Number 1, kapag walang pera ang tao, makikilala mo ang ugali niya. Kasi, Biyernes Santo na ang mukha nila. Ikalawa, makikilala mo ang isang tao sa panahon ng kainan. Sa panahon ng pagkain. Kahit na marami pang nakapila, ang pagkain mo sa iyong plato, Mount Apo na. Marami pang susunod. Lalo na ang ating mga magulang na dapat sila ang mauuna sa pila. First, senior citizen first. Mauuna ang senior. Sasabihin ikalawa, women's or ladies first. Tapos lady na naman. Pero dito sa Rampano, ang iglesyang ito, inuuna ang mga bisita. Diyan, nauuna ang mga bisita, mga kapatid. Nakikita ko kanina, may mga pagkain na doon, sir, sa labas. Ano? Ang krisis ay ikaapat. Makikilala mo ang tao sa panahon na siya'y nagdadrive ng motorsiklo o ng kanyang 4 wheels. Bawat maubertikan, galit siya. Kunting dikit lang ng kanyang side mirror, galit ang driver. Hindi pa natatapos ang isang taon, ang driver ng multicab may high blood na. Bakit? Kasi ayaw niyang magpa-overtake, ayaw niyang masingitan, ayaw niya. Maraming pagkakakilanlan natin sa bawat tao. 4 na uri na tayo ay makikilala. Number 1, ang tao kapag ka nagbigay siya
Sir, kahit hindi niya mahal, nagbigay siya ng normal. Para nagbigay ng nisnober. Bro, pak, binigay niya, walang halaga. Wala yon. Nagbigay lang siya. May mga taong nagbibigay kasi sira na yung ibinibigay. Karaniwan kapag ka ang ulam ay expired na, sasabihin, Brad, sister, masarap pa yung ulam na yan. Subukan mo kung hindi pa panis, pwede pa yan. Ay minsan pagbigay panis na, kaya pala binigay kung saang panis na. Number 2, ang tao nagbibigay kasi mahal niya yung kanyang binibigyan. Maraming mga tatay ang nagbibigay sa mga nanay sa kababaihan dahil kaugalian ng mga tatay ang nagbibigay maging nung siya ay nanliligaw pa lamang. Birthday card, my darling, happy birthday. Many more birthdays to come. I love you always. Ang nanay, ang misis naman, nung dalaga pang nililigawan, ay talagang bitak na bitak ang kanyang puso sa pagbabasa ng birthday card. Padadalahan ng Valentine's card, padadalahan ng Christmas card, ngayon pinadadalahan ng Mansary card, pinadadalahan ng anniversary card, lahat pinadadala. Ang tatay ni isa, walang pinadala ang nanay. And that is reality. Mga tatay, kakampi nyo ako ngayon. Mga nanay, ako'y kumakatok. Pag may birthday ang tatay, padalhan nyo rin. Batiin nyo rin ng happy birthday. Biruin ninyo, nasa inyo na yung, sir, yung Women's Month, isang buwan. Papuri lahat sa mga nanay, sa mga women's. Papuri, Women's Month. Mayroon pang isang araw, yung Mother's Day. Sa inyo pa rin lahat yan. Mother's Day sa inyo pa rin. Sa tatay, may Father's Month ba? Wala. Father's Day, isang araw lang sa buong taon. Kaya lahat sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, ang aking pakiusap, alalahanin nyo rin ang inyong asawa. Ang sabi ng iba, my love, my darling, everything is yours. Kung titignan mo lang, ang akong brief, garter na lang. Ikalawa, ang krisis ay panahon ng pagsubok. Sinusubok ang ating katapatan, sinusubok ang ating buhay, sinusubok ang ating pananampalataya. Number 2, maaaring magdulot ito ng paglago at pagbabago. Di ba? Kapag walang nangyari sa atin, minsan parang okay lang. Pero kapag nagkasakit tayo, hindi tayo nakakatingin sa langit kung wala tayong sakit. Pero kung tayo ay nagkaroon ng karamdaman, anong ginagawa? Nakahiga. Saka natin maala, ay Lord, patawad Lord. Hindi ako nakainom ng 12 tubig kada araw. Kasi ang naiinom, akala niya yung kape ay tubig na. Maaring magdulot ito ng paglago at pagbabago. Hindi lahat ng krisis ay masama, huwag ninyong masasamain. Ano ang tugon ng Diyos sa krisis? Ang Diyos ay laging kasama natin. Everybody say amen. Siya ay ating lakas at kaligtasan. Ang Panginoon ang ating strength. Ang sinasabi ng awit kanina, He is our strength and He is our salvation. Siya ang ating kaligtasan. Meron kaming sinirenade na kapatid. Pag naririnig niya na nariyan na for Bible study, isasara na ang pinto at sasabihin sa anak, sabihin mo anak, wala si nanay at tatay mo. Kaya pag nagtaupo-taupo, ang bubukas ay ang anak. Nakasilip lang sa nakabukas na pinto. Sabi po ni tatay at ni nanay, wala daw po sila. Hindi makuha sa Bible study. Ayaw sa Bible study. Ang gusto ng tao ngayon, mga kapatid, hindi na Bible study. Ang gusto ng tao ngayon ay telenovela, Korean novela, Wattpad. Ayaw nila ng Bible study,
Pero kung ayaw ng Bible study, at Isabel, gusto nila, awitan ninyo sila. Nung hindi, ang sabi ko, nung kami ay nangaral, ang sabi ko, kung hindi natin maabutan sa pintuan, habang kayong dalawa ay dyan sa pinto, kami naman ay naroroon sa likod na bahagi ng pinto ng bahay. Kasi pag sarado dyan, dito tatakbo, nandito na kami. Awit kami. Ang awit ay may nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Lagi mong kasama. Pagbukas ng pinto, dahan-dahan. Pagbukas, dahan-dahan, umiiyak at ang sabi niya, tuloy po kayo. Ang taong ayaw sa Bible study, hayaan ninyo. Kung ayaw sa Bible study, ibahin ninyo ang uri ng pangingisda. Ang gusto niyan ay awit. Umawit kayo. Lalo na kapag ang awitin, kagaya ng mga kapatid, ng kanilang awitin ay napakaganda, mga kapatid. Isang araw nung kami ay naroon sa south, sa part ng Rizal, yun ay panahon ng National Day of Mourning. Yung panahon na nagkaroon ng tsunami sa Thailand noon, na maraming nangamatay, na mga Pilipinong nangamatay, kaya ang Pilipinas ay nagluksa, ang buong Pilipinas, nagkaroon ng National Day of Mourning and Fasting. Inimbatahan tayo sa isang gym sa Rizal, kasama ang mayor, municipal board members, lahat ng mga head ng PNP, ng Coast Guard, ng PSU, ng high school, lahat naroroon sa gym. At mga elementary and high school naroroon upang pasinayaan ang National Day of Mourning. Habang naroroon na at ang Adventist ay nabigyan na sila ang introduction song. At sinabi ko sa sister, ikaw ang conductress, ihanda mo ang mga kapatid para umawit. Anong aawitin? Ang sabi niya, Pastor, ang aawitin natin ay Jerusalem. Jerusalem. Yun ang aawitin. At nung kami ay naroroon na para mag-practice, merong dalawang mga libag na kapag umawit, dinig na dinig mo yung kanilang boses kung bakit itong libag mas malakas pa sa tuno talaga. Ang sabi ng conductor, sabi niya, Pastor, magagawa ko ng scheme. Mamayang 3:00 ng madaling araw, kasi pagkalinggo na yon, madaling araw ay ang hindi makarating ng 3:00 ng madaling araw, tanggal sa choir. So sa madaling salita, 3:00 ng madaling araw, ang practice para sa final choir. Alam nyo ba? Ano ang purpose? Bakit 3:00? Para yung mga libag doon sa choir, maalis. Ito ang nangyari. Ang kauna-unahang dumating, yung 2 libag. Paano mo maaalis yung 2 kung sila yung nauna? Ang sabi ng kapatid, Pastor, sila man ang nauna. Wala tayong magawa. Nandiyan na. Sige, practice sila. Sa madaling salita, habang pinakikinggan ko sa malayo, nananalangin ako, Panginoon, ang awitin ng mga choir na ito, sana ito ay maging tinig ng mga anghel habang pakikinggan ng karamihan doon sa municipal gym. Sabi ko, ang isusuot ay Sabbath dress. Walang mga skinny jeans, wala. Sabbath dress, lalaki at babae, Sabbath dress. Nung tinawag na, ladies and gentlemen, ating ipagkakaloob ang tanging awiting handog sa ating lahat ng Seventh-day Adventist Church. Akyat sila at mula roon hanggang riyan sa entablado, umawit sila. Jerusalem, Jerusalem. Di lahat talagang abot na abot ang tono. Ang bilin lamang sa mga sintonado, pag hindi nyo naabot, ngumangalang kayo, pero walang boses. Walang boses. Di naging maayos, mga kapatid. Nung bumaba, ako yung kasunod na speaker. Ako yung kasunod. Pagbaba, naging maayos lahat, mga kapatid. Mayor, municipal board members, kapitan, lahat ng mga heads, school heads,
ay kinumusta ko, nakumusta, lumalapit na kumusta. Ang sabi ko sa elder, next election, lalaban ako ng municipal board member. Pero biro ko lang. Alam nyo mga kapatid, praise the Lord. To God be the glory. Na itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Nakilala ang ating iglesia dahil lamang sa mga awitin. Mga kapatid, siya ang ating lakas at kaligtasan sangayon sa Psalms 29 verse 11. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Merong isang kapatid, sister. Ang sister na ito, wag po kayong mag-alala. Ang oras po natin ay 11:35. Bago po mag-12, matatapos tayo at hindi rin natin aalalahanin sapagkat ang gate ay isasara, lahat ay kakain sa ating patlak. Parang mahina yung amen ng taga-Rampano Yan. Huwag po kayong mag-alala. Ilang milang naman ang kinakain natin. Yung taga-Rampano ay pinakahuli sa pila. Isang araw, nagreklamo ang sister, Pastor, nagreklamo na po ako sa barangay kay kapitan. Nagkataon ang kapitan ay Adventist. Ang lupon ng barangay head, Adventist. Ang irereklamo, personal ministry. Ang nagrereklamo, Sabbath School Superintendent. Totoo po yan, mga kapatid. Nung sila'y naroon na sa harap ng lupon ng barangay, ang wika ng lupon, tawago naton si pastor. Kay puro man kita Adventist. Ikaw Brad, Adventist. Ikaw sister, Adventist. Tawago na lang naton si pastor kay siya na lang mag-ayos sa iglesia. Ang pinag-awayan, bakit lumipat ang muhon doon sa puno ng may mangga? Nakita na dito banda may mangga, ang muhon ay nandito para sakupin ng mangga. Binunot ang muhon, inilipat dito, di sakop ang mangga. Lumilipat. Habang naroon na, ang sabi ko sa personal ministry, Tay, gusto mo bang maayos ang problema ninyo ni sister? Opo, pastor, kaya nga po ako dito. Okay. Sister, gusto mo bang maayos ang problema ninyo ni tatay? Opo, pastor, nilipat niya kasi yung muhon Ibalik niya lang sa dati. Pag ibalik niya sa dati, wala na pong problema. Ito ang nangyari mga kapatid. Dahil gusto niyang maayos, yung pamilya ng sister, naririyan nakaabang, lahat may dalang itak na may taguban, naririyan sa labas. Itong brother, dalawa lang sila, wala silang kasama. Ang sabi ko, Brad, para yatang hindi na tayo makalabas ng buhay dyan. Itaas na natin ang ating kamay at maghingi tayo ng tawad kay sister. Kapatid man din natin ito. Hindi pa namin nasisimulan ang ayusin tungkol sa boundary. Lumapit na si tatay, lumapit na sa sister. Ang sabi niya, sister, huwag ka nang mag-alala, ibabalik ko na sa original na posisyon ng muhon. Nung kami ay manalangin, ipinanalangin namin ang isa't isa. Niyakap ni tatay si sister. Niyakap, patawarin mo ako sister, patawarin. Tumutulo ang luha. Lahat nagsipag-iyakan. Wala nang sasaya pa sa Panginoon, sa ating lahat, kasamang Panginoon, sa mga taong nagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon, sapagkat siya lamang ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Everybody say amen. Minamahal na mga kapatid, paano tayo haharap sa krisis? Number 1, manalig ka sa Diyos. Alam ba ninyo, ang Catholic Church, kung ating pag-aaralan, ang Catholic Church, kapag open sila, sir, tatay, open sila 24 hours. Ang kanilang church open. Bakit? May mga deboto na dala-dala nila yung kanilang Holy Rosary. Ilan lahat ang laman ng rosaryo? Nanay? Yung bilog, ilan, Ate Isabel?
Hindi ninyo alam yung bilog? Kung ilan? 51, 52, or ilang lahat yan? Uubusin nila lahat yan. Pananalangin, bawat isang bilog, isang panalangin. Lahat yan, uubusin nila. Sila ay welcome pumasok sa church to pray sa walang anak para magkaanak. Sa walang trabaho para magkatrabaho. Kaya open ang kanilang church 24 hours for 7 days. Sa atin, ang ating church, sara sa 6 na araw, ikapito lamang at Miyerkules at Biyernes siya nakabukas. Bakit? Baka mawala ang ating mga TV, baka mawala ang projector, baka maraming mawala sa ating church. Pero sila nakabukas buong maghapon hanggang gabi nakabukas. Bakit? Dahil ang nanalangin, inuubos yung beads doon sa kanilang rosary. Nananalangin sila, nakaluhod sila, kaya yung kanilang upuan ay merong luhuran sa harap. Igaganon mo at luluhod ka, may kutsyon, doon sila lumuluhod. Nananalangin. Bakit? Naroroon, tatay, ang pananalig nila sa Diyos sa bawat araw ng kanilang buhay. Number 2, maging mapagkalinga. Pagka naririyan ka sa tabi ng Jollibee at ng Chowking, sa harap ng Adventist Hospital, sa katabi ng Life Church, ano ang inyong mapapansin, sir? May kakatok sa bintana ng sasakyan mo at tumihingi ng limos yung mga badyaw. Kung hindi ka magbigay ng limos, aalukan ka ng saging na parang 12 piraso, 160 pesos. Dahil tayo'y Adventist, nahahabag tayo sa mga namamalimos, kumukuha tayo ng 10 piso, kumukuha tayo ng 5 piso, binibigay. Minsan habang tayo nagbibigay, mayroon pa tayong sinasabi, kalalaki ng katawan, hindi kayo maganap buhay. Ano ang sabi ng ating ikalawa? Maging mapagkalinga. Bahala na ang Panginoon sa kanila. Ang mahalaga, nagbahagi ka ng isang bagay na makatutulong sa kanila. Yan ay trabaho na nila araw-araw. Ang sabi ng iba, Pastor, mas malaki pa ang kinikita niyan kaysa sa atin. Tayo, kung mayroon tayong per day na ganito, baka yan sa kanila, sobra pa. Wala na tayo doon sa kikitain nila. Ang pinakamahalaga, kung ano ang nagawa mo para sa kanila. Number 3, maging mapagpasalamat. May mga tao na hindi sila expressive. Sir Chad, binigyan mo ng lahat, ibinigay mo na yung ganito. Pero, pagtalikod, hinihintay mo, salamat po. Wala man lang sasabihin ng taong nagbigay, bakit ko pa binigyan ito? Sana hindi ko na lang ito binigyan. May mga tao na ang kanilang hinihintay, yung sabihin mo lang, thank you very much, sir. Thank you very much, ninong, ninang. Maraming salamat po. Bakit hindi nagpapasalamat? May mga tao na nagbibigay kung saan ang wakwak na yung kilikili, sira na yung dito sa kwelyo, wala nang zipper yung butunis, wala na, sa kanalang ibinibigay, ipasursi mo na lang. At least branded yan, Levi's yan, Jag, at saka street jeans. Kapatid, maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Sa buhay at lakas na meron tayong ibinigay ng Panginoon. Bakit buhay? Pagising natin sa umaga, paghinga natin, salamat Lord, buhay pa pala ako. Salamat sa Panginoon. Maraming mga tao ngayon, ang pagising nila, patay na sila. Yun ang sabi ng iba. Pagising nila, patay na pala. Tayo, sir, praise the Lord, kayo ay binibigyan pa mga magulang namin ng magagandang buhay. May lakas, may talino, may kasiglahan, hindi nakakalimot sa pagsamba, mga kapatid. Alam ninyo kami, darating din sa panahon, sir, tayo na nasa Middle Ages. Sila Sir Chad, sila tatay, mga magulang natin, sila man ay nasa 50s, 60s, 70s. Sila, darating din tayo na tayo mga malalakas na lalaki,
darating na ang ating mga hakbang ay 4 inches na lamang. Ganun na lang ang ating hakbang. Ang ating ihi ay hindi na malayo, tutulo na sa tsinilas natin. Darating ang panahon, natatanda tayo, ngunit ano ang sasabihin natin? Lord, salamat po na hanggang ngayon, meron akong lakas, meron akong sigla, at ito ay ibibigay ko sa iyo sa huling sandali ng aking buhay. Everybody say amen. Number 4, maging mapagtiwala. Marami ng mga tao ngayon ang wala ng tiwala sa kapwa. Maraming mga tao ngayon ang nakabarong, lahat nakaayos ang kasuotan, pero scammer sila. Hindi na nagtitiwala yung mga tao sa kanino man. Maging ang pag-ibig ngayon, nai-scam na. Alam ba ninyo yung kwento niyan sa Facebook, yung love scam? Na ang akala niya, ang minahal niya ay ganito, nung magkita sila sa actual na magkikita, malayo doon sa profile pic na scam. Ang pag-ibig ngayon, sir, ay noon ang pag-ibig ay nararamdaman. Ang iba ay nakakaramdam ng UTI, naririto sa likod, ang sakit na UTI. Masakit. Pero ngayon ang UTI, wala na rito, Brother Ronnie. Nandito na sa dibdib. Sapagkat marami ang umasa, tapos iniwan. UTI. Maging mapagtiwala, kapatid. Ang pagtitiwala natin ay hindi, kung hindi sa kapwa, at least may tiwala tayo sa nagbigay ng buhay at lakas sa bawat isa sa atin. Everybody say amen. Lumago tayo. Ang sabi ng ating huling message, lumago ka na mayroong pag-ibig. Ang isang halaman ay lumalago siya, tumataas siya, ngunit humahaba ang kanyang mga ugat, lumalalim ang kanyang ugat. Ang paglago ay hindi lamang papaitaas, ang paglago ay papailalim din sa salita ng Panginoon. Kaya lumago ka na mayroong pag-ibig sa iyong buhay. Everybody say amen. Kapatid, kung tayo ay may suliranin, magtiwala ka sa Panginoon, trusting in Jesus of all times, and God will continually bless you. Lumago ka sa pag-ibig kay Kristo at sa kanyang banal na gawain. Pagpalain tayo ng ating poong may kapal. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, awitin po natin ang Trust and Obey in hymn number 403, Trust and Obey. Iniihan ko po ang latatulog. Trust and Obey in hymn number 403, Trust and Obey. While we do His good will.
Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na magtatapat pagkat walang iba na daan tungo sa ligaya, kundi ang tumalima sa iyo bilang aming Panginoon. Narito ang iyong mga anak, narito ang iyong bayan. Patuloy po ninyong pagpalain, iingatan, aalalayan, bigyan ng patuloy na kalakasan ng pangangatawan at higit sa lahat ng espiritual upang kami ay lumakad at lumago na mayroong pag-ibig. Kami ay handang sasalubong sa inyo sa inyong ikalawang pagparito. Itinataas ko po ang iyong walang hanggang pangalan sa kaluwalhatian ng mga langit. Salamat po sa pagdinig, sa pagtanggap, sa pagtugon ng aming dalangin, kalakip po ng pagpapala sa bawat isa, ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin, alang-alang pong lahat, sa banal na pangalang Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's words and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Muli po magandang tanghali sa ating lahat at happy Sabbath.